Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Maiba naman tayo. Kasi minsan, baka mapapansin nyo, most of the time actually, ang tinuturo ko is no contact rule. Which is totoo naman ang no contact. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman mali ang no contact rule. Siyempre kapag nagno-no contact ka, mamimiss ka ng ex mo. Magugustuhan ka niya. Magkakaroon ng mystery, magbibuild ng tension. Para kang nagtatanim ng buto sa isang matabang lupa. Talagang tutubo at tutubo yan. Pero syempre, may mga partikular na bagay na hindi naman tumutubo sa matabang lupa. Kahalintulad na lamang ng kangkong, di ba? Tumutubo ang kangkong sa tubig. Kasi kung walang tubig, hindi tutubo ang kangkong. So, sa simpleng analogy ko, most of the time, multiple times, lahat ng matatabang binhi ay tumutubo sa matatabang lupa. Lahat ng mga matitinong binhi tumutubo sa matatabang lupa. Pero may mga situation na hindi sila para doon. Bagkus tumutubo sila doon sa mga lugar na weird like water, ganun. Or minsan sand sa buhangin mismo. May mga ganun may mga particular na bagay na ganun. Pero bibihira lang yun. Most of the time kasi, kayo yung iniiwan ng ex nyo. Kaya kayo nagno-no contact rule. Pero kung alam mo sa sarili mo na kasalanan mo, eto dito natin i-differentiate to Kapag ikaw ang guy, kasalanan mo nangyari, kaya kayo nag-break up. Eto, para muna sa mga guys. Next, mga girls tayo Una guys, kapag ikaw ang guy, nagkasala ka sa girl, panindigan mo na kasi lalaki ka. Pangit kasi kapag binabago-bago mo pa yung desisyon mo, humahabol-habol ka pa. Pangit yun Kapag ikaw yung guy, hindi siya magandang tignan. Basta, hindi mo kailangan ng explanation dito. Sinasabi ko lang ang reality. Kapag ikaw ang guy, nagkasala ka, magpaka-red pill ka na, magpaka-masculine ka na, panindigan mo na yung kasalanan mo, mag-no contact ka kung kailangan, kahit kasalanan mo pa. Baka tanong mo sa akin, Coach, ganun ba talaga? Ako nagkasala? I mean, eto ulitin ko kahit ikaw ba nagkasala, kung ikaw ang lalaki, panindigan mo na. Iba yung case ng lalaki sa babae. Kasi ang lalaki, nag-work yung attraction niya. Depende sa level ng charisma niya, di ba? Or level ng attraction niya. Tsaka, hindi ka magiging attractive kung weak ka. Tsaka kung pabago-bago ka ng desisyon sa buhay. I want you to become strong enough at panindigan mo yung naging kasalanan mo. You know, just don't beg. Just be a man. That's what I mean. Kaya kung guy ka, kung lalaki ka, nanonood ka ng channel ko, kung lalaki ka, ang no contact rule is a must sa iyo bilang lalaki. It is a must. It is a protocol kapag ikaw ang guy. Kapag ikaw naman ang girl, eto, sa mga girls naman to kung kayo man ang nagkasala, huwag kayo agad mag-no contact rule. Mag-sorry kayo. Kasi girls kayo. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag to sa inyo. Pero hindi tayo pareho ng attraction. Nagwo-work ang attraction ninyo base sa pagiging submissive ninyo at nagwo-work ang attraction ng guy base sa pagiging leader niya. Sa mga next video ko, ipapaliwanag ko to. Pero sa ngayon, makinig ka muna. Kung ikaw ang girl at naghiwalay kayo ng guy, naghiwalay kayo ng boyfriend mo, at kasalanan mo, alam mo sa sarili mong kasalanan mo, you should come. Ikaw ang lumapit. Ikaw ang mag-sorry. Babae ka You need to become submissive. At the end of the day, ang pagiging submissive, walang mawawala sa'yo kung magiging submissive ka sa mismong partner mo. Ayun, mag-sorry ka, manghingi ka ng tawad, lumapit ka. At kapag hindi ka pinatawad ng guy, edi wala na, mag-no contact rule ka. Sa ganung paraan, lalapitan at babalikan ka pa rin ng ex mo. O kaya, two different things. Kapag ikaw ang guy, mag-no contact rule ka dahil protocol mo yan. Kailangan mo panindigan yan. At kapag naman ikaw ang girl, lumapit ka, mag-sorry ka, makiusap ka, na mag-ayos kayo ulit, lalo na kung kasalanan mo. Kasi nga girl ka. Nature mo ang pagiging submissive. Mag-submit ka dun sa guy. Lalo na kung kasalanan mo, uulitin ko, marami kasi dito mga nag-cheat Kayo na nga yung nag-cheat, kayo pa yung mag-no contact rule, di ba? Kapal naman ang mukha nyo, di ba? Parang ganun yun So, hindi ko sinasabing mas mababa ang girl sa guy. Ang sinasabi ko lang, iba kasi yung work ng attraction natin.
may mga disagree siguro sa inyo dito, pero you know, you need to believe me. I've been here for almost 5-6 years na yata. Ewan ko, 5 or 6 years na ako nagtuturo, and I've been with a lot of clients. Lampas 1,000 na yung naging kliyente ko. Tingin nyo, hindi ko pa alam yung mga sinasabi ko. Alam ko na kapag ang babae babalik siya, at alam ko rin kapag ang lalaki babalik siya. Alam ko yung mga certain situation or certain scenario. Pero kung nalilito ka or naguguluhan ka sa mga sinasabi ko na to, magpa-schedule ka na lang sa akin. Mag one-on-one talk tayo. Pa-schedule ka sa secretary ko sa Philippine Dating Coach at magpa one-on-one session ka sa akin dahil hindi masasagot ng YouTube ang lahat. Pero sinagot ko na sa'yo to. Pikit matang babalik ang ex mo kapag nag-no-contact rule ka bilang lalaki, at kapag bilang babae naman, natuto kang magpakumbaba at natuto kang mag-submit sa boyfriend mo or sa ex-boyfriend mo. Pero kung sakaling hindi ka balikan ng ex-boyfriend mo dahil sa pagpapakumbaba mo, edi wala tayong choice kundi mag-no-contact rule ka na. Doon mo pa lang siya gagamitin. Iba ang attraction ng guy sa girl. Sana naiintindihan doon ng malinaw, okay? So, sa mga gustong humingi ng advice, just give us a message. Kami na bahala sa inyo. Thanks for watching.